So eto na, finally, mapapanood nyo na ang tutorial natin para sa simpleng pattern na ito ng ating cellphone bag. Ayan, cellphone pouch, cellphone sling bag. So ayan mga kapatid, so ano po ba yung materials na nagamit ko dito? Para po sa dalawang cellphone bag na to, 8-ply mercerized cotton po yung nagamit ko. So ayan, ganito po ang ating 8-ply mercerized cotton mga sis. So yung isang ball ng ganito is 100 grams. Dalawang cellphone bag na po ang magagawa ninyo kapag ka itong material na ginamit ninyo. Okay, pagdating naman po dito sa 10-ply polyester mga sis, 46 grams. So 50 grams kakasya na kung ayan, hindi ko natapos pero ang timbang kasi nito 44 grams, wala pa yung ating lock. So halos magkaparehas lang sila ng kung gaano karaming material na nagamit. Sa 50 grams natin may sobra pa na konti. Gagamit po tayo ng hook size 3mm. So pareho lang yan, 8-ply mercerized cotton, 10-ply polyester, pareho lamang po yung pattern, pareho yung hook size, walang pagkakaiba. Pagdating dito sa ano natin, sa mercerized cotton, mas maganda po ay ita-tight ninyo yung tension para mas matigas yung magiging kakalabasan niya. Ayan. So ano pa ba kakailanganin nating materials? Syempre, kailangan natin ng magnetic lock. Hindi kaya naman ay kung gusto nyo ay buttons. Pero sa tutorial na ito, magnetic lock po yung ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. And 7 inches po yung kanyang taas. Yung lapad niya ay 4.25. So ganun lamang naman po siya. Para sa selling price niya mga kapatid, kapag gumamit kayo ng mercerized cotton, pwede nyo itong ibenta sa halagang 250, 280 pesos. Kung gagamit naman kayo ng 10-ply polyester sa halagang 180 or 250, pwede na po. So ayan, bahala na po kayo magpresyo ng inyong mga gagawing crochet cellphone bag. Saan daw po tayo pwedeng makabili ng mga materials na magagamit sa project na ito? Ilalagay ko po ang mga link sa ating description box. Ayan, umpisahan na po natin ang ating tutorial. Let's make 21 chains. Yung 21 chains, yun yung lapad ng bag na gagawin natin. And then, kailangan nating mag-add ng 5 chains kasi yun yung magiging kasama natin sa double crochet. So, 21 chains plus 5 equals 26. Make a slip knot first to begin. And then, kailangan natin ang medyo mahigpit na tension dito para makuha natin yung mas matigas na result ng ating cellphone pouch. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21. So, ito yung magiging sukat ng cellphone natin, yung 21 chains. So, kapag halimbawa gagawa kayo, kailangan nyo yung mas mahaba, mas malaki yung size ng cellphone ninyo, kailangan sukatin nyo lang yung chain para sa lapad niya, and then, kailangan po ay odd number. Okay? So, odd number siya, which is yung 1, 3, 5, 7, so on and so forth. So, yan yung haba. Okay? So, kapag nagawa na natin yung 21 chains, kailangan lang natin mag-add ng 5. So, kung kayo ay may nagawang 23, 25, 27, just make sure to add 5 chains. Okay? So, here we have 21. So, mag-add na lang tayo ng 5. Total of 26. 22, 23, 24, 25, 26. Okay? So, 26. And then, let's make 1 double crochet dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ika-6 chains mula sa ating hook. So, ayan. Ayun. Naging dalawa na agad yung ating double crochet. So, double crochet, chain 1, double crochet. Yun lang naman yung magiging pattern natin dito. Mesh stitch. Okay, so chain 1, skip 1 stitch or 1 hole, and then double crochet into the next stitch. Ganun lang siya ka-easy mga kapatid. Okay. Again, chain 1, double crochet, skip muna, and then double crochet into the next stitch.
Uulitin lang natin yung pattern hanggang sa makarating tayo doon sa ating last stitch. Ito na, malapit na tayo sa dulo mga kapatid. Last chain 1 and double crochet. So skip 1 stitch and double crochet into the next stitch. So ganito na yung ating first row. Meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na double crochet. Okay, para sa next row na, second row na mga kapatid, let's chain 3. Okay, mag-chain 3 tayo to begin a new row. Okay, and then turn our work. Ayan, follow na lang natin yung pattern ng kung nasan yung double crochet. Doon din tayo gagawa ng double crochet sa top stitch nila. Since we have 3 chains here, double crochet na dito sa top nung ayan, kasunod na double crochet. Uulitin na lang din natin yan. Chain 1, skip, and double crochet sa top nung row 1 double crochet. Diba? So, ayan. Hanggang sa makarating tayo dito sa kabilang dulo. Okay, para sa last stitch dito, make sure na may nai-skip po kayong isang stitch or hole dito. Okay? So, para do sa last chain 1 and double crochet natin, hanapin ninyo yung stitch dito. Ayan. Kailangan ay skip yan. And doon tayo magdo-double crochet sa susunod na stitch. Yan lang naman yung magiging complicated dyan mga sis. So, after nyo magawa, pwede nyo siyang hilahin na ganyan at makikita ninyo kung nagdikit ba yung double crochet. So, alam nyo na ang gagawin kapag nagdikit yon ay palpak iyon. So, ulit-ulitin na lang natin. Same lang yung proseso, mga kapatid. Chain of 3, turn your work, and double crochet sa susunod na stitch after the chain 1. And then, gano'n na siya hanggang sa makabuo tayo ng ganito kahaba. Ayan. Kailangan natin makagawa ng 17 rows mga kapatid. Pero, syempre, depende yon sa size ng cellphone na gagawin ninyo. Okay? So, make sure na lang na masusukat ninyo. Kukunin ninyo yung sukat ng cellphone ng taong nagpapagawa. Ayan. So, kung makikita nyo dito, swak na swak lang siya kasi okay lang yon dahil magkakaroon pa naman tayo ng stitches sa magkakabilang side. Next tayo mga sis, after natin makomplete yung 17 rows, so ito yung ating last stitch na ginawa. Kakailanganin lang natin lagyan ng edging ito. So, magsi-single crochet lang naman tayo para sa edging. At dito tayo nagtapos. Let's chain 1. Ayan. After chain 1, turn natin yung work natin. Ayan. So, dito sa chain space na yan, mga kapatid, gagawa lang tayo ng tigda-dalawang single crochet. Ignore this stitch sa taas ng double crochet. Ignore na natin yan. Sa chain space lang tayo mag-work ng stitches. Okay, so chain 1, turn your work. Work on 2 single crochet into the chain space. So, this is our first chain. 1 and 2. Okay? So, jump tayo do sa susunod na chain space. 1 and 2. Ulitin lang natin yon mga kapatid hanggang sa makarating tayo dito sa last chain space. Yung bilang natin, tigto 2 single crochet dito, except dito sa mga corner chains natin. Okay? Since kailangan natin ng dalawa dito sa bandang top, kakailanganin din natin ng dalawang single crochet para naman dito sa kabilang side. So, total of 4 single crochet yung kakailanganin nating ilagay dito sa corner chains. Okay? So, let's have 1, 2. Okay? So, dito na tayo sa side. 3 and 4. Ayan. Ganon din naman yung kailangan natin gawin dito para sa side na to. Okay? Work on 2 single crochet sa double crochet space na ito. So, 2, 2, 2, and so on and so forth hanggang sa makarating ulit tayo dito, which is gagawa na tayo ng 4 single crochet. Pakita ko lang ulit sa inyo itong 2 single crochet in one
double crochet space stitch. Ayan. So wala tayong gagawing single crochet dito ha, malinaw ha. Dito lang tayo sa double crochet space. Ayan. And then ituloy-tuloy na po natin yan at magkita-kita tayo dito sa corner chains. Andito na ulit tayo sa corner. Let's work on 4 single crochet. 1, 2, 3, and 4. Ayan. So, ganun na lang ulit ang gagawin natin mga kapatid. Kung ano yung ginawa natin dito sa side na to at sa side na to, same pattern lang ang gagawin natin para dito sa side na ito at dito sa kabilang side na natitira. At dahil nandito na tayo sa kung saan tayo nag-umpisa, dahil meron na tayong 2 single crochet dito sa dito sa top, dito na lang sa side yung gagawan natin ng 2 single crochet. So total of 4 single crochet yung para dito sa corner na ito. Okay? So 1 and 2. Ayan. And then nakikita nyo tong top chain na to, yung kauna-unahang top chain mga sis ha, kitang-kita naman yan. Ayan. Sa taas nitong single crochet na to, ayan, gagawa tayo ng 2 single crochet dito. This is another, ano to mga sis ha, 1 and 2. Okay? Increase tayo dito sa corner nito, that's the first increase para sa second round ng ating edging. Okay. Oo, 2 beses tayong maglalagay ng edging dito sa ating panel. Ayan. So, ganito yung magiging itsura niya. Single crochet lamang yan, paikot, except dun sa mga corner. So, yung 4 corners natin, dun lang tayo magi-increase. So, paano tayo magi-increase? 2 single crochet po ang ilalagay natin sa isang hole or stitch. Okay? Malinaw naman ano? So, ito na yung umpisa ng ating second edging, yung increase, the first increase, and single crochet na lamang tayo. 1, 2, 3, 4, hanggang sa makarating tayo dito sa kabilang dulo. And after 20 single crochet, 1 in each stitch, increasing na tayo dito. So, let's have 2 single crochet into the corner stitch. 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch. Okay? So, yun lang ang increasing natin mga sis. At yung mga susunod na stitches, andyan, papunta doon sa kabilang corner, 1 single crochet na lang po ulit. Okay? So, magkita-kita na lang tayo doon sa kabilang dulo. After 34 single crochet, mga kapatid, increase na tayo dito sa corner stitch. Ayan. Ulitin na lamang natin dito ang 20 single crochet, 1 in each stitch, increasing dito sa corner, and then uulitin natin dito, single crochet na lang ulit, magkita-kita na lang tayo dito sa part na ito. Ayan, after natin gumawa ng 34 single crochet para dito sa second edging ng side na to, syempre magi-slip stitch na tayo dito. Sa susunod na stitch. Ayan, magi-slip stitch tayo mga sissy bells. Ayan. So, ganyan ang itsura niyan. And then, ikakat na natin yung yarn. Ayan, pagkakat ng yarn, mga sis, pwede nyo na tong i-weave yung dulo. Okay? Para malinis siya. So, ito yung ating magiging first panel or front panel. So, bahala kayo. Either front or back. Basta yung first panel natin. Kailangan natin gumawa ng 2 ganito. Syempre, para makabuo tayo ng cellphone bag or pouch. Kailangan mga sis, importante yung pagiging, yung consistency ng tension ninyo. Okay? Kasi kung magiging loose yung naging tension ninyo para sa pangalawang pattern, pangalawang panel, ay magkakaroon syempre ng effect yan sa itsura ng ating cellphone pouch. Okay? So, kapag nakagawa na isang ganito, uulitin na lamang natin yung pattern para sa pangalawang panel and wag na po nating ikakat yung yarn natin. Okay, dahil ito na yung starting ng ating sling.
Para naman sa sling natin, mga sis, sa size ng sling natin, pwede nyo namang isukat sa inyo, o di kaya naman ay either 120 cm or depende po kasi sa tao yan, depende sa pangangatawan ng tao, yung haba ng ating sling. Pero siguro yung standard is 250 chains, okay? So tsagain natin magbilang ng 250 chains. From here, na nag-slip stitch tayo, dadagdagan na lamang natin ng 2 single crochet hanggang sa ma-occupy natin dito sa corner. Okay? So, ito yung maiiba lang na pattern. From the first panel, ito na yung second panel natin, kailangan natin gumawa pa ng 2 single crochet. So, ito. 1 and 2. So, 34. Kung dito sa kabila ay 34 single crochet ito, dito sa kabila ay 36 single crochet. Okay? So, wala na tayong increasing dito dahil nakapag-increase na tayo dun sa starting. Ayan yun. At dito na tayo mag-uumpisang gumawa ng ating sling. Ito na yon, 250 chains. Sagain natin magbilang ng 250 chains. Kailangan na consistent din po yung tension ng inyong chain dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Charot, hindi ko na ipapakita. Magkita-kita na lang tayo after 250 chains. After natin makagawa ng 250 chains, or depende sa inyo kung gaano kahaba yung inyong magagawa, okay? Kung ilan ang chains. Kailangan nating ayusin yung chain natin, hindi dapat siya pilipit, okay? So from here, na ganito kaayos yung chain natin, i-ano na lang natin, ayan, ayusin natin. Ayan, pagdating dito sa part na to, kailangan ilalagay na natin yung kapartner. Kasi i-attach na natin, i-join na natin sila. So, kailangan i-check yung mabuti. Ayan, kailangan nasa loob yung ayan, yung wrong side. Yes, tama, wrong side. So, igilid muna natin ito, tatandaan nyo lang mabuti. Yung pagkakaayos ng chain. Ayan. Itapat nyo. Pwede nyo siyang gamitan ng stitch marker ha, pero ako kasi tamad akong gumamit ng stitch marker. So ito, itapat mo lamang doon sa kabilang side at lagyan mo ng stitch marker. Ayan. Tapos pagdating dito sa side na to, kung ano yung kung makikita ninyo yung increasing part, ito yung 2 single crochet, di ba? Ito yung 1 single crochet, ito yung kasunod, yung sa increasing. Dito natin i-insert yung ating hook, itatagos natin dun sa kabila. Ayan, para ma-attach natin sila together. Ayan, this is a shortcut. Mahilig kasi ako mag-shortcut kaysa mag-attach pa ulit ako ng panibago. Okay, tusok natin dito, kailangan nakapasok syempre yung sling natin, yung chain. Tusok natin dito and itatagos lang natin dun sa kabila. Wag lang kayong malito sa stitch. Okay, so ganito yung pagkakaayos niya. Kung may ibang diskarte kayo mga sis, pwede nyo namang gawin kung saan kayo nadadalian. Ayan. So ito kasi sa akin yung for me, the shortcut and easy way para hindi marami yung end na i-weave for later. So nakita nyo, nag-slip stitch tayo dyan. Yung mga susunod na stitches mga kapatid, yung front and back, kailangan natin siyang slip stitch. Mag-slip stitch tayo dito sa dalawang, ayan, dito sa ating dalawang panel, yung front and back. So ayan, itusok natin full stitch dito sa isang panel and full stitch dun sa likod. Grab natin yung yarn and ayan. So ano bang tawag dito sa technique na to, sa stitch na to? So, para tayo nag-chain sa ibabaw nito. Mag-chain tayo dito. Itatahi natin kumbaga. So, ulitin lang natin. Huwag tayong mag-miss out ng mga stitches or hole. Itusok natin dito sa first panel. Itagos dun sa second panel. Grab the yarn and pull it through. So, ulitin na lang natin mga sis. Ganun lang siya kasimple. Paulit-ulit lang.
Ayan, kapag ka na-attach na natin sila, diba? Top chains, ayan yung ginawa natin. Hindi ko alam kung anong tawag yun sa ano na yan, technique na yan eh. So, ito yung ating last stitch. Ayan. So, from here, itatagos mo pa rin yan doon sa kabilang panel, sa likod. Ayan. So, ngayon, ang tatrabahuhin na lang natin, mga kapatid, ay itong ating sling. So, kung papaano yung technique or stitch na ginawa natin dito sa ating cellphone pouch, ay ganun din yung ating gagawin dito sa sling. So, ididire-diretso na lang natin yung pag-chain. So, ito, parang slip stitch siya. Ayan. Dito sa hole ng ating chain, ayan, mag-ano lang tayo, parang slip stitch. Yun. So, sunod-sunod na yan. Ayan. So, pwede naman kayong gumamit ng ibang stitch, let's say single crochet or half double crochet. Kayo na po ang bahala. Ako kasi gusto ko tong ganitong klase kasi para siyang cord. Ayan. So, dire-diretso lang natin siya, mga kapatid, hanggang sa matapos na natin itong 250 chains at makarating tayo dito sa kabilang dulo. Kapag natapos na natin itong ating sling, mag-i-slip stitch na lang tayo dito, mga kapatid. Ayan. So, yung kasunod lang na hole na makikita nyo dyan, ito lang dito sa mismong kasunod lang. Ayan. Mag-slip stitch lang din tayo dyan. And then, putulin na po natin yung ating yarn. Okay, and then hilahin natin siya. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Linisin na lamang po natin yung mga chismis na tali. Siyempre, i-weave na natin yan para mas maayos para sa susunod na part, which is yung paglalagay naman ng lock. Ayan, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano naman yung paggawa ng lock. So, itong isang ito, ginamitan ko siya ng buttons. So, ayan. Pero for me, mas madali kasi at mas maganda kapag gagamitan natin siya ng magnetic lock. Siyempre, mas madaling i-sarado yung ating cellphone bag or pouch kapag ka magnetic lock lang. Kumpara sa, ayan, butones. Ayan, medyo struggle. So, umpisahan natin. Let's make a slip knot. And let's chain 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay? So, after 14 chains, let's single crochet into the second chain. So, 1 and 2. Make a single crochet. 1, and then single crochet po tayo, 1 in each stitch, hanggang sa makarating tayo dito sa second to the last stitch. So, we have 1 single crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Ayan. So, pagdating sa dulo, gagawa tayo ng 4 single crochet. Sama-sama lang yan sa isang butas. 1, 2, 3, and 4. Okay? So, gagawa ulit tayo ng 12 single crochet dito sa kabilang side. 1 single crochet sa isang stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Ito na yung itsura niya. And then after that, let's chain 1 and turn our work. So, chain 1, turn our work,
skip natin tong kauna-unahang hole na to mga sis. Huwag tayo maglalagay ng single crochet dyan ha. Kasi magiging iba yung shape ng ating, hindi magpapantay yung dito. So skip this hole and single crochet into the next hole. So meron tayong chain 1. Ito yung first single crochet natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? So repeat, chain 1 and 11 single crochet. After that, gagawa naman tayo ng 4 na increase mga kapatid. Syempre, 1 increase sa isang hole or stitch. Okay, so ito yung ating first increase sa isang hole, 1 single crochet, and 1 more single crochet into the same stitch. So that's the first set of increasing. Second set ng increasing natin sa susunod na stitch. 1 single crochet and 1 more single crochet. Second set. Third set of increasing, 1 single crochet and 1 more single crochet. Fourth set of increasing, fourth and last, 1 and 2. Okay? So single crochet from here hanggang sa last stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Ayan. Pang 12 ito. Pang last. Okay, then after that, chain 1, turn our work. Okay, and then magi-slip stitch lang tayo dito sa mga holes na ito. Slip stitch or chain. So, skip natin itong malapit na butas do sa kanya, do sa chain 1. Dito tayo, mag-jump tayo do sa susunod na stitch. Insert your hook, grab the yarn, and pull it through. Ayan. So, meron na tayong top chain dyan. Ayan. So, sa mga susunod na stitches, ganun lang din ang gagawin natin. Hanggang sa, paikot natin siyang gagawin, mga sissy bells. Ayan. And then, ikakat na po natin itong ating, kailangan habaan natin. Kasi siya yung magiging pantahi natin dun sa ating bag. Ayan. So, habaan siya. Siyempre ito, i-weave natin ito. Kung nakita nyo may butas dito banda, pwede nyo siyang i-magic para maitago natin yung butas na yun. Okay? So, hindi ko na ipapakita. Easy lang naman yan. Ayan, simple lang naman ang pagtatahi nito mga sis. Inumpisahan ko na, nakalimutan ko i-record. So, ayan. Tahi niya lang. Tahi lang natin siya. Tapos ito, ikakabit na natin ito dito. Kailangan ito ay naka-attach sa bandang likuran mga sis ha. Likuran, ayan. Kasi sa harapan dapat, nakaganyan siya sa harapan. Okay? So, kunin nyo lamang ang center. Center nitong ano na ito. Nitong part na to. And then, pag nakuha nyo na yung center, syempre, isi-center lang din natin ang pagtatahi nito. And then, itatahi na natin siya. So, napakadali na lang naman ito mga sis. Kahit hindi nyo nasundin yung aking ito, pinapakita, napakadali na lang siyang gawin. Itatahi lang natin siya.
So, ayan, kapag natahi na natin siya, mga sis, pwede nyo isukat yung cellphone nyo para makita nyo kung saan nyo ikakabit yung kapartner ng magnetic lock. So, like this one, saka nyo i-close, lagyan nyo na lang ng marker. So, let's say dito, ayan. Ayan. So, dito natin siya itatahi. So, madali na lang naman ang pagtatahi. Hindi ko na po ipapakita dito at we're running out of memory. So, magkita-kita na lang tayo kapag natahi na natin ito. Tadan! Ayan, look, tapos na siya. So, tingnan natin. Diba? Napaka-simple lang gawin. As in, napakadali lang. Sana makagawa kayo mga sis at magkaroon kayo ng maraming pa-order. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na tutorials. Bye-bye!